Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga awitin na yan, sa tugtugin na yan, at talagang pinagpala po ang bawat isa. At ngayon po, first gospel hour po ng taon. At alam ko po kanina pinagpala po tayo sa mensahe na napakinggan natin. What a great revival. At maganda, may apply po agad natin ngayong hapon, no? Maibigay po natin yung ating best sa pagsamba sa Panginoon. At wag po sana tayong umuwi na talagang hindi po tayo pinagpala, hindi po tayo na-revive. Amen? Sa mga kapatiran po natin online, magandang araw din po sa inyo, magandang hapon po sa inyo. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo o panig ng Pilipinas, magandang araw po sa bawat isa. At sa mga kapatiran po natin na nandito, magandang hapon po. Inanyayahan ko po lahat na tumayo. At sabay-sabay po natin bigkasin ng may pag-unawa ang ating pong panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Natili po tayo nakatayo, ating awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayo nakatayo. For our scripture reading, we'll be reading from the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 1 to 16. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head. For that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God,
but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita. Let's all pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa hapong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa unang linggo na ibinigay niyo po sa amin sa bagong taong ito. Salamat, Panginoon, dahil sinustain niyo po kami sa nagdaang taon. And Lord, salamat, Panginoon, dahil sa unang linggo ng pananambahan namin sa iyo, muli kaming aasa, muli kaming sasandal, muli kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon, na ihahatid niyo po kami sa unang linggong ito, sa unang buwan hanggang matapos po ang taong ito, Panginoon. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong pangako na hindi niyo po kami pababayaan, na hindi niyo po kami iiwan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa hapong ito na malaya po kaming makapagbigay papuri sa iyo. Sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakamali, patawad po sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Namin dalangin, Panginoon, bago po kami sumamba sa iyo, linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, nang sa ganun ay maging karapat dapat po kami humarap sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming services sa hapong ito. I-bless niyo po, Panginoon, yung mga anak mo na nandito sa church, even, Panginoon, yung mga nasa bahay-bahay. Dalangin po namin na kausapin niyo po kami. Alam po namin, Panginoon, na mag-a-accomplish po kayo sa hapong ito, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin po namin yung aming internet connection. Nawa po, Panginoon, na maging maayos po ang lahat. Hayaan mo, Panginoon, yung mga kasamahan po namin na sa malalayong lugar ay patuloy na maabot ng ministeryong ito, Panginoon, sa aming online streaming, Panginoon. E namin dalangin po, Panginoon, ang aming mahal na bishop na patuloy na gumaganap po ng inyong panawagan. Patuloy niyo po siyang gamitin sa bawat pulpitong kanyang tatayuan to share your word. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy na magamit, at maraming mananampalatayang lumakas, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. And Lord, dalangin din po namin ang aming Pastor Norman. Patuloy niyo po siyang ingatan, bigyan ng maganda at malusog na pangangatawan. And i-bless niyo rin po siya, Panginoon, sa pagdi-deliver po ng iyong salita mamaya. Hayaan mo, Panginoon, na baunin po namin ang maririnig po naming mensahe, Panginoon, ang galing sa iyo. And Lord, lahat ng tatayo sa pulpitong ito, hayaan mo pa, Panginoon, na magiging mabangong samyo, Panginoon, sa inyong harapan, sa mga aawit, magre-render ng mga special numbers, sa mga awitan po namin. Even Lord, lahat ng magte-testify kung paano ka naging mabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo po ito para maging pagpapala po sa bawat isa. And Lord God, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, maging sa mga bisita po namin. Salamat po, Panginoon, sa mga, alam po namin dahil special po ang mga bisita. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinagkakalooban ng aming church ng mga bisita, Panginoon, dahil special po sila sa amin, maging sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makarinig sila ng mabuting salita, makarinig sila, Panginoon, ng patungkol sa kaligtasan na galing sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po papurit pasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Manatili na po tayong nakatayo at tayo na po ngayon ay aawit para sa ating Panginoon. Amen? And bago man po ang taon, bago ang mga challenges na ating harapin,
Pero ang hindi po nagbabago ay tayo po iniligtas ng ating Panginoon at siya po ay magliligtas ng mga kaluluwa ngayong taon ito. So may our songs rekindle our passion for lost souls. Let us sing, Jesus Saves. Amen. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Waited on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Pagpatuloy po natin ang mabuting espiritu na yan. Let us sing, since Jesus came into my heart. What a wonderful change in my life has been wrought. Sing on. Since Jesus came into my Amen. heart. I have light in my soul for which long I have sought. Since Jesus came into my heart. This side, please. Since Jesus came into my heart. Sing on. Now this side. Clouds of joy o'er my soul and the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Everybody. I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Sing with gladness. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Blessed singing po. Mari po tayo maupo. Amen. Salamat, Brother Clewell, sa masiglang pag-aawitan na yan. Amen. So ngayon po, wala po tayo ditong visitor's card, pero ayaw po natin makaligtaan, of course, na hindi po natin mabati kung meron man po tayong first-time visitor ngayong hapon na to. Meron po ba? Ayan. Since wala po, sige, anyahan po ulit natin kayo tumayo. Brother Harvey. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng... Maaari na po tayo magkamayan. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be
if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maari na po tayo magsibalik sa ating kinaupuan at tayo po'y dadako para sa ating tithes and offering. But before that, let me read to you Luke chapter 6, verse 38. Ang sabi po dito, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami po ay makapagsasamba po sa inyo and maging makapagbibigay Panginoon ng aming mga tithes and offering. Panginoon, dalangin po namin na ang perang malilikom Panginoon ay magamit po para sa kalalawak na inyong gawain. Panginoon, pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isang makapagbibigay. Thank you for everything Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And as we give, awitin po natin anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. At ngayon naman po, darako naman po tayo sa ating mga blessing report. At wala pong nagpa-reserve ng slot, pero kung kayo man po ay, of course, natapos po yung taon, alam ko po marami po sa atin na talagang gusto pasalamatan yung nagdaang taon or di kaya yung papasok na taon na to. Sige po, unahan na lang po. Ayan. Tapos yung mga susunod po, punta na lang po kayo dito. Sino po yung gustong magbuena mano naman? Dati si Pidan po yung nagtapos ng taon eh. Ngayon yung buena mano. Ay, si Pap pala, si Pap. Sino naman po yung gustong buena mano po ngayong taon para sa ating blessing report? Sige po. Ayun, Preacher June. Mali po yung blocking daw. Magandang umaga po at gusto ko lang po mag-express po ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan for the entire year last year. Magandang hapon na po. Pero magandang umaga yung vibe para po gising lahat. And nakalusot. And privilege po una po pinapasa sa Panginoon. Ako po yung unang magbe-blessing report this year. Ayan. Yan, wala na pwedeng umabol. Secondly po, gusto ko pasalamat sa Panginoon po sa lahat ng blessings. Sa family na lahat po kami nakalipas sa isang buong taon, healthy. Parents ko po, parehas na pong naka-maintenance and prinobide po ng Lord lahat ng pangailangan from check-ups. And then I also want to thank the Lord sa mga blessings na po din natatanggap po sa work. The company has expanded last year. A lot more pressure, a lot of pressure sa work and all, pero again, ang comfort pa din is nanggagaling sa Panginoon, ang promotion nanggagaling sa Panginoon at lahat. Lagi sinasabi na hindi ibibigay ng Lord kung
kung hindi niya kayang i-sustain. So, hindi po siya tungkol sa akin, tungkol po siya sa kaya ng Panginoon gawin sa buhay ko. So, it's always like that. At napatunayan ulit ng Panginoon na out of all 80 countries, talagang prioritize for expansion yung Philippines started last year. So, nag-expand din po yung team namin. And I know it's a lot more I mean, a lot of challenges will come this year because of course, mas maraming tao, mas malaking expectation. Pero again, hindi po ako nagpapapressure sa expectations ng tao dahil alam ko Lord naman po magpo-provide nun in this time. And I also wanted to take this opportunity to express po yung blessing na binigay ng Lord sa family. It's the first time that the entire family had a chance na makalabas po ng country for leisure. Kasi lagi ko nga sinasabi, yung sa work ko po na nakakalabas ako ng country, it's work. Work po talaga siya, literal na hotel, and then balik na po sa Pilipinas. Hotel, work, then balik sa Pilipinas. Wala pong pasyal yun. Pero this time, masarap po sa feeling na pinakita sa amin ng Lord kung paano na from Road 12, sa lahat po nakapasyal na sa Road 12 and all. From that place, pinag-usapan niya namin ng ate ko ng dalawang ate na last time before si Ses pumunta ng Dubai and all, nakapag-ukay-ukay pa kami dyan sa may Anonas, sa may Katipunan banda. Ganon. Sobrang saya na namin noon. Shopping na sa amin yun magkakapatid. Talagang na yun, sobrang blessed na kami noon. Nung nagkaroon ng motor yung tatay ko, talagang feeling namin nakabili na kami ng Mercedes noon. Ganun po yung feeling kapag galing ka sa Road 12. Na po siya, talagang malaking blessing na siya. Napagkatiwalaan ulit kami ng Lord ng mas marami, and I'm thankful for a prayerful mother kasi naniniwala po ako na lahat ng blessings na na-enjoy namin magkakapatids because we have faithful parents. Sabi ko pa sa mga kapatid ko that we also have to follow the lead of our parents in being faithful kasi kapag nawala yung parents natin, hindi natin alam. Kasi yung blessings na enjoy natin is actually for our parents kasi yun yung heart's desire nila. And kung anong heart's desire mo bibigyan ng Lord pag faithful ka. And yung na-enjoy natin ngayon sa parents natin nang galing yun. So we also have to be faithful to the Lord. And pinakita naman sa amin ng Lord talaga na hindi ko din-expect na makarating kami buong family. And also, marami sa po sila na-express, mga nag-message. Yun po yung sweetest part nung nagpo-post po yung parents ko and all, syempre may mga nagme-message mo, nag-express na we're happy for your family and all. Hindi nyo lang po alam kung gaano po kalaking encouragement yun sa pamilya namin. Kasi ang lagi naman po naming goal is makita po, hindi po yung kasi hindi man po kami magaling, hindi po kami sobrang talented and all. Pero ang gusto po namin makita ng mga kamag-anak namin, na makasama namin dati sa Road 12 na Panginoon lang po ang nag-provide at kumilos sa lahat at naway lahat ng blessings na bibigyan ng Lord sa amin, siya ang mapapuri at mag-glorify. Yun lamang po naway maging pagpapala rin sa inyo. At muli nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Maraming salamat kay Preacher Jun, no? Buena mano, pero talagang yung pamilya po nila, inspirasyon po sa atin yan. Amen. Sino pa pong gustong mag-second buena mano? Buena mano pa rin yun, pero second. Ayan. Kung gusto nyo mag-buena mano, second na lang. Wala pa po? Sige po, wag na po kayong mahila. Yung ating pong Thanksgiving sa Panginoon, maganda, vino-voice out po yan. Diba? Sige po. Sige, kahit mahaba po, okay lang. Kahit buong taon po na pasalamat, kami po ay makikinig sa inyo. Sige, sino po? Wala? Ayun, si Mami Maan po muna. Magandang hapon, Church. Ang alam ko, turo ng ating bishop na hindi dapat tayo nawawalan ng blessing na ire-report. So, ako excited lagi ako upang sabihin kung ano po ang blessing na pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Pero dahil pinag-uusapan ay 2025, talaga pong papuri sa Panginoon sa kalakasan, papuri sa Panginoon sa kaloob niyang mga blessing sa aming mag-iina. Iniiwan ko po ang aking mga anak dito sa Manila na sila-sila lang po dahil meron po akong inaalaga ang ina sa probinsya. Pero
iningatan po sila ng Panginoon. Provide po ng Panginoon lahat ng kanilang pangangailangan. Ang kanilang mga trabaho ay maayos po na iniingatan ng Panginoon, na patuloy po silang nagtatrabaho, na may kalakasan po at wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Sa aking sarili po, ay yung safety po ng Panginoon sa paroon, parito po sa Manila, pabalik sa Cagayan. Ako po ay nagpapasalamat. Aalis na naman po ako sa 15 at baka matatagalan po ako doon. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa Panginoon sa kalakasan na ibibigay po niya sa akin at sa biyaya na ipagkakaloob niya, kagaya nung nangyari last year. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Panginoon sa marami pong travel na pinagkaloob din po niya sa akin last year. Salamat sa provisions na pinagkaloob niya, dahil kahit sa edad na to ay kami po ni Ate Lina nakaka-alpine ride pa kami, at kami pa po ay car race. Hindi lang po ninyo alam kung ano yung kaba, pero talagang may kasiyahan po sa puso namin na gagawin yun, kasi challenge po sa edad namin na magagawa pa pala namin yun sa biyaya ng Panginoon. So, thank you, Lord. Pero gusto ko lang pong ilatag sa inyo, mga kapatid, yung puso ng PRs. Kasi alam po ninyo, just today po, lilima lang po kaming mga PRs. Pero inilatag ko po sa kanila na meron tayong 3 project na gustong i-fulfill natin ngayong araw na to. Sabi ko, now we will just put it before the Lord. Bahala na ang Panginoon na humipo sa puso ninyo. And then you know what? Na-fulfill po namin yung projects na yon. So papuri sa Panginoon po sa ginawa po niyang pag-revive sa mga puso ng mga PRs, sa pagbibigay po niya ng tender hearts na sila po ay conduit lang ng biyaya ng Panginoon. Conduit lang po kami ng biyaya ng Diyos. Kaya salamat, Lord. Thank you sa unending love, unending graces ng Panginoon. Salamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan sa buhay namin. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po, Mami Maan. Baka meron pa po. Sige, last na po. Si Pastor Jabez po, nag-usap na po kami niyan. Meron pong tamang sa kanyang oras. No? Ayan, si Pastor Rodel pala. Amen. So, again, katulad ng ating pong naging mensahe sa feasting kagabi. So, aside sa ating pong pasasalamat, we really need to testify the goodness and the favor of the Lord. So, another year na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos for using us, for using me in the ministry. So, yun po yung isa sa pinagpapasalamat natin, na sa buong isang taon tayo po ginamit sa mga ministry na kinabibilangan po natin dito po sa paglilid. Tayo po patuloy na pinagkakatiwalaan ng ating pong mahal na bishop, nila Pastor Norman, and then sa ating pong choir. So, and then actually this year, so maraming pagkakataon din na tayo po'y na-assign ng feasting. So, dati pagka-preaching dito, talagang matindi na yung ikot sa dami po ng mga preachers po natin dito, pastoral staff, deacons, na talagang pwedeng tumayo. Kaya yung rotation matagal. So, to God be the glory for giving me the opportunity na makapag-share ng message through feasting. So, mga ilang linggo din po yan at nagpapasalamat tayo. Start ng taon, tayo po'y nakapag-feasting pa rin po. So, salamat sa pagtitiwala ng ating pong mahal na Bishop, Pastor Norman. At yun po yung panalangin ko for this year, na talagang patuloy na magamit ng Panginoon Diyos in spite of our age, na talagang patuloy na magamit ng Panginoon Diyos. At I think nakapagturo din po tayo sa BMOBS, okay? So, salamat po sa Panginoon Diyos sapagkat busy na rin po tayo sa work, sa family. Tapos, meron pong ganong hindi po biro dahil you have to study also yung ituturo po. So, tayo po'y nagpapasalamat. Kasi nga, isa sa mga pinipilit din sa akin ng may bahay ko mag-master daw. Pero sabi ko, tinatamad ako mag-aral. Wala talaga sa aking
vocabulary na mag-aaral. Pero tayo po ay nagtuturo, di ba? Nag-Sunday school, tayo po ay nagtuturo sa Sunday school sa mga kalalakihan. Tapos tayo po ay nabigyan ng pagkakataon magturo din po sa BMAB. So talagang, kailangan mo pong mag-aral. So nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa wisdom na patuloy niyo yung pinagkakalob sa atin. And also, nagpapasalamat ako sa family na meron ako, sa maayos na pamilya na meron po kami for the whole year na naging maayos po ang pagsasama ng family, pati yung family ni Lacel, bagamat nagkaroon po ng problema sa family niya, sa father niya, sa mother niya. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, okay po ang lahat, pati yung mother ko po. So, nakakasama ko po every Sunday din yung mother ko dyan. So, marami pong dahilan para magpasalamat sa Panginoon Diyos, yung patuloy na paggamit po sa atin, sa ministry na meron po tayo dito sa ating church. To God be all the glory po. Hayaan niyo pong magbigay po ng mabilis lang na blessing report. Naalala ko po kasi yung sinabi ni Bishop kaninang umaga na siguro po kung nag-blessing report ako sa first Sunday ng taon, baka sunod-sunod na blessing na po yung dumarating sa akin. Hindi po. Joke lang po. Pero tunay po na ang gusto ko pong i-blessing report ay kung paano po ako nababless sa church po na ito, nababless po kay Bishop sa patuloy niya pong paggabay po sa akin, sa aming pamilya, sa ating church, sa sincerity po niya at pagmamahal po sa bawat isa. Na-bless din po sa nakikita po sa parents ko na patuloy po silang nagtatapat sa Panginoon at talaga pong kung alam niyo lang po yung yung nakikita ko. Although hindi ko po nakikita yung kabuuan ng pagsasakripisyo nila. Pero alam ko po na marami po silang pinagdadaanan pero nagpapatuloy po sa Panginoon. Na-bless din po ako sa kapatid ko kasi grabe po, laki po ng tinangkad niya at pati na ng ginrow niya spiritually. Sana magpatuloy po siya sa kanyang paglaki at pagtangkad. Pati na rin po kay Ellie, grabe po, 5 months pa lang po siya pero napakatibay na grabe, napaka-blessing lang. At papasama din po kay PNG sa kanya pong patuloy na paggabay sa akin. Talagang isa po siyang spiritual na kuya. Kung si Bishop ang spiritual na father, si PNG ang aking spiritual na kuya. And kay Kuteng na talagang kapag nakikita ko siya, na-bless ako kasi grabe yung yung maturity niya sa kanyang spirituality. Na-bless po ako sa bawat isa sa inyo. Po sa taon na ito, magpatuloy po tayo sa ating pag-grow. Pero tulad po na sabi ni Bishop, ito lang po yung comment ko, pero of course, ang ating growth spiritually ay nasa sa atin po. So po, magpatuloy lang po tayo mag-grow sa harapan ng Panginoon. Ngayon po, tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang ating final song for this afternoon. Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. On the chorus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Let us lift our praises to the Lord. Now I belong. Amen. Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Let's sing with our hearts. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He came to redeem.
Now I belong to Him. Let's sing it. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Blessed singing po. Marin po tayo makaupo at makarinig po tayo ng tanging bilang from the for January celebrants.
sing amen. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he gave us song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Oh, rejoice and purified, I shall come forth as gold. To God be the glory. Amen. Maraming salamat po sa mga awitin na yan. Oh, Rejoice in the Lord by Brother Justin. At sa mga January celebrants po, lalong-lalo na kay PDB. Nakita niyo po, no? Ayan, blessing po. Ayan, at alam ko po, handa-handa na po tayo para po sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ibigay po natin ang ating full attention, undivided attention sa salita ng Diyos at sa gagamitin niya po ngayong hapon ng ating pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Happy New Year po, mga kapatid. Revive po ba tayo ngayong araw na ito? At sana po yung revival po natin magtagal po. No? Kasi ang katotohanan po, kaya kailangan palagi ng revival dahil nawawala rin talaga yung apoy o pwedeng mapundi yung apoy. Kumbaga, humihina yung apoy. Kaya, praise God, meron tayong katulad po ng ating pong senior pastor, ating pong Bishop Freddy De Vega, na laging ang desire ay mag-init tayo sa Panginoon. Amen? At kung kayo po ay nakinig po ng maigi po kanina sa mensahe, sana po nagpatama tayo sa mensahe, no? Ang prayer ko kanina, Lord, prick our hearts. Tamaan, saktan tayo ng mensahe upang tayo mabago. At kung tayo po ay nakinig sa mensahe kanina, magsisimula ang revival sa repentance.
pag tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon, na nagsimula tayong baguhin yung ating pong isip, patungo ulit sa pagbabalik sa ating pong Panginoon, from repentance comes revival, pero walang saysay po yan kung walang resolution. Kung wala yung action. Importante po na after nating ma-revive, makita sa atin yung bunga ng revival. Kaya importante yung resolution. O uso ngayon yan, di ba? Pag New Year, nando yung New Year's resolution. At ang katotohanan sa mga New Year's resolution, hanggang January lang, no? So sana sa revival natin, ang kasunod niyan, yung resolution at magtagal po ito, no, sa ating pong mga buhay, yung paalala na come, let us return unto God, sabihin natin yung mensahe na yon ng ating pong mahal na bishop kaninang umaga, sana talagang mabago nito yung ating pong buhay at mapakita po yung bunga nito sa ating pong mga buhay at lakad bilang mga mananampalataya. Kaya tayo po itong mayulakat, isa sa mga dapat na resolution po ng church na ito, kung talagang revive na tayo sa ating pong spiritual life, kung ang pagpasok po ng taon na to, nakita po natin yung need na isaayos natin ang relasyon natin sa ating pong Panginoon. Ang isa sa dapat pong resolution ng church na ito at ng bawat mananampalataya ay yung soul winning. Kaya tuloy pa rin po tayo sa revival service po natin. And this time, sana makita naman natin na isa sa resolution from our revival ay i-revive din natin ngayong taon yung ating pong soul winning. Kaya po ang title po ng ating pong mensahe ngayong hapon po na ito, at itong magandang maging tema po ng soul winning team natin for this year, be an intentional soul winner this 2026. Be an intentional soul winner this 2026. Basahin po natin Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Babasahin ko na lamang po at sundan niyo po ng inyong mga paningin. Verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ito po ay kilala natin sa tawag na the Great Commission. The Great Commission. Tayo po ay manalangin, Dear Father in Heaven, sa oras po nito, gabayan niyo po ako, Panginoon, sa pangangalan po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, suwayin niyo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Alisin niyo po, Panginoon, ang aming pong mga antok sa hapon po na ito. At Panginoon, sa mensahe pong ayaw papakinggan, nawa ito po, Panginoon, ay manuot po sa aming pong mga puso't isipan. At ito po, Panginoon, i-apply po namin, isa po sa maging resolution po, buhat po sa aming pong revival, na kami po ay maglingkod po sa inyong patuloy, Panginoon, ng tama. At isa po sa ma-revive po namin sa aming pong paglilingkod ay yung paghayo, yung pagsusoul win, Panginoon, yung pangangalat, Panginoon, ng importanteng mensahe ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, ang bawat member po ng Living Water Baptist Church Santa Mesa ay maging intentional soul winner. Thank you for everything, Lord. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ang wisdom at talino. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. Uulitin ko lamang po ang ating pong verses for today. Ito po yung kilala nga po na the Great Commission coming from the Lord Jesus Christ. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Sa ating pong introduction, gusto ko lamang pong ilatag. Mag-focus lang muna tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Sinabi po ng verse po na yan, ng ating pong Panginoong Hesus, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang sabi ni Jesus Christ, buong kapangyarihan, lakat daw, all power. Hindi half power, hindi 1/4 power. All power is given unto the Lord Jesus Christ, whether in heaven, whether in earth. Kaya makikita po natin dito, yung pagiging almighty ng ating pong Panginoong Hesus. Sa verse 18, makikita natin na ang Panginoong Hesus ay almighty, makapangyarihan, mga kapatid. At alam ko naman, lahat naman po tayo dito naniniwala ng ating po Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Tama po?
sinasabi po at pinapatunayan po ng ilang mga verses po sa Bible. Tulad po ng Colossians chapter 1, verses 13 to 18. Ang sabi dito, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by the Lord Jesus, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him, by the Lord Jesus Christ, and for Him, for the Lord Jesus Christ. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Our Savior, the Lord Jesus Christ, He is the preeminence. Preeminent Savior. Revelation chapter 1, verse 8. So meron pong preeminence po ang ating pong Panginoong Jesus. Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega. Si Jesus Christ po nagsasalta po dito. The beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come. Ang sabi doon, the Almighty. Siya ang makapangyarihan. Kaya sa verse 18, ang sabi ng Panginoong Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. He is the Almighty God. Makapangyarihan po ang ating pong Panginoong Jesus. Pangalawa po, makikita natin sa verse 19, ang sabi niya doon, go ye therefore. Yung therefore po is a word about conclusion. Okay? Nagpapakita po yan ng conclusion. So pag sinabing therefore, merong pinanggalingan yan. So ang sabi niya, humayo kayo ngayon. Yun yung idea ng therefore. Humayo kayo sapagkat nasa Kanya na yung lahat ng kapangyarihan. Because Jesus Christ is Almighty, go ye therefore. Kaya ang Panginoong Jesus natin, siya yung authority. May kapangyarihan na mag-utos po ang ating pong Panginoon. Bakit po? Kasi He is the Almighty. Nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan. Kaya huwag tayong matatakot na humayo. Bakit? Makapangyarihan po yung ating pong isinishare. The Savior that we are talking about is the Almighty God. Go ye therefore. Yan ang authority po ng ating pong Panginoon. Kasi dapat po may basis eh. Yung pag-uutos ng Panginoon sa atin, may basis po yun. Dahil ako yung makapangyarihan, humayo kayo ngayon. Meron bang makapangyarihan na hindi ka mautusan? Kasi pag sinabing kapangyarihan, hindi lang yan basta power ang pinag-uusapan, authority din. Kaya ang magulang, di ba, pag sinabing ako ang makapangyarihan sa bahay na ito, dapat marunong sumunod ang lahat ng tao sa bahay na yon. Kunya si nanay po ang Almighty, Almighty, no? Kunya si nanay po yung authority, no? So dapat yung anak susunod. Pag hindi sumunod yung anak, di ba, hindi effective yung authority ni nanay. Tama po ba? Parang ganun yung idea. Si tatay po, susunod din. Tagapasunod din, tama? So, pag titignan mo sa Philippians chapter 2 verse 10, Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Jesus is our authority. He is the Almighty. He is our authority. Kaya ang sabi po ng verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan ngayon yung basis po kung bakit tayo kahayo. Dahil ang Panginoong Jesus, ang pruweba niyan, ang Panginoong Jesus, makapangyarihan. Hindi lang po sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasa Kanyang kapangyarihan ng buong mundo. Pati sa kalangitan, nasa Kanya po. He is Almighty. Kaya naman po nandun yung idea ng therefore. Ang pruweba po niyan, siya yung makapangyarihan. Go ye therefore and teach all nations. And by the way, hindi ito sinabi sa mga lalaki lang. Sinabi nito sa mga kababaihan. Sa lahat po ng mga nandoon, yung mga disipulo, lahat ng mananampalataya, sinabihan ni Jesus Christ, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Pero hindi natapos po doon. Hindi po natapos doon. He is also our assurance. Lahat po ng ahayo sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus, lahat ng gagawa ng Great Commission, ang sabi po, di ba, yung verse 20. Ano po, basahin natin, everybody, ready, begin. Them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nasa atin po ang Panginoon. Napakagandang assurance po nun, no? Na ang Panginoon nasa atin. Tuwing tayo yahayo, ang Panginoon kasama natin. Tuwing gagawin natin yung kalooban ng Panginoon, ang Panginoon kasama po natin. Lagi pong nandiyan ang Panginoon para po sa atin. Eh, ang katotohanan naman po, kaya minsan di mo ma-feel na nandiyan ba ang Panginoon kasi ikaw ang tumatalikod sa Panginoon. Siyempre, tulad, pag nakatalikod ka sa Panginoon, hindi mo siya makikita. Tama? Pero kung nakaharap ka sa Panginoon, makikita at mararamdaman mo siya. Ano po ibig sabihin? Literal ba yung sinasabi ko? Ibig sabihin, mafe-feel natin yung presence ng Panginoon kung tayo ay nakaharap sa ating pong Panginoon. Kung ginagawa mo yung kalooban niya, mararamdaman mo ang Panginoon na kumikilos sa buhay natin. Pero kung tatakpan mo yung mata mo, kung tatalikod ka sa Panginoon, natural, hindi mo mararamdaman ang Panginoon. Magugulat ka na lang. Mararamdaman mo siya eventually. Pero ano po yun? Yung sinasabi kanina ni Bishop, yung palo ng Panginoon. Usually, saan pinapalo ang anak? Sa puwet. O pag tumalikod ka sa Panginoon, hahagupitin ka ng Panginoon. Sa puwet, di ba? Ganun po yung idea po nun. Kapag nakatalikod tayo, mararamdaman mo na lang, ano nangyayari sa akin? Yung pala, malayo ka na pala sa Panginoon, hindi mo ginagawang kalooban ng Panginoon, nandyan na ang palo ng Panginoon upang ipaalala sa'yo na anak, humarap ka sa akin. Anak, lumakad ka ulit, paputungo sa akin. Anak, gawin mo ulit yung aking kautusan. Kaya ang ganda po ng mga ating pong napakinggan kaninang umaga. Ang ganda po ng ating pong mga napakinggan na awitin. Pero anong saysay po yan kung wala pong gagawin sa ating pong mga buhay? Kung wala po tayong aksyon. Tandaan niyo po, ang Panginoon laging nasa atin. Ang Panginoon lagi nating kasama. Kaya huwag tayong matatakot na gawin yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Huwag tayong matatakot na humakbang at magdating ikahihiya ang gospel ng ating pong Panginoon. Jesus is almighty. Jesus is our authority. And Jesus is our assurance. Kaya naman, last year, isa sa binigay ng Panginoon na mensahe po sa akin, sabi ko, i-reserve ko na to para sa unang preaching ko ng taon. At maganda po, di ba, sa mga members, sa mga kapakinig po ngayon, na ito po ang ilagay po natin sa ating po mga puso, na ang pagsusoul win, hindi po dapat aksidente. Intentional po dapat. Dapat ginugusto po natin yung soul winning. Kasama na rin po yung discipleship. Dapat ina-aspire po natin na tayo po ay maging soul winner. Don't be an accidental soul winner. Be an intentional soul winner. This coming year, nawa yan po yung ating pong maging puso, maging tibok po ng ating pong puso, na tayo po, nanaisin natin, na i-share talaga yung mabuting mensahe po na galing po sa Biblia. Point number 1, nandiyan pa po ba kayo? Okay, point number 1. Be an intentional soul winner this 2026. Tandaan po natin, bilang isang soul winner, the command is for a heart to know. The command is for a heart to know. Ang kautusan po sa atin ay humayo at magturo. Ang kautusan po sa atin to preach the gospel to all creature. Ang kautusan po sa atin is to share the gospel of God. Amen? Yan po ang kautusan po sa atin, na ang mga puso ay mabago. Ang mga puso nadidiliman, dapat maliwanagan sila ng katotohanan ng Panginoon. That they will know the Lord Jesus Christ. Mark chapter 16, verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That is the command coming from the Lord Jesus Christ, that hearts will know the Lord Jesus Christ as their Savior.
Pag tinanong natin, where is salvation needed? The where of salvation. Saan kailangan ang kaligtasan? Saang lugar ng mundo kailangan po ang kaligtasan? Ang simpleng sagot po dyan, sa buong mundo kailangan po ang kaligtasan ng Panginoon. Kaya ang sabi doon, di ba? Go ye therefore and teach all nations. Hindi sinabing Pilipinas lang. Hindi sinabing mga kayong mangging balat lang. Hindi sinabing Western world lang. Hindi sinabing Israel lang. Ang sinabi, all nations. Sa Mark 16:15, ang sabi doon, all the world. Every creature. Sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria. At hindi po natapos doon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, and unto the uttermost part of the earth. Kung may sulok ang daigdig, hanggang doon kailangan po ang kaligtasan. Everybody needs to be saved. That is the clear message. Everybody needs to be saved everywhere in the world. Walang hindi kailangan, walang sino man ang hindi kailangan ng kaligtasan. Lahat tayo kailangan pong maligtas. Ang nakakalungkot lang po, ang tao po naturally blind, darkened by their sins, darkened by Satan, darkened by the world. Kaya nga sinabi po ng Bible, we are the light of the world. Dala-dala natin ang tanglaw na nanggagaling po sa ating pong Panginoon upang silang nadidiliman, liliwanagan natin sila ng katotohanan ng Biblia. Sa parable of the Great Supper, sa Luke chapter 14 verse 23, ang sabi doon ng salita ng Diyos, ito po isang parable na binigay po ng ating pong Panginoong Sus. Pero tingnan nyo po, yung sinabi po nung Lord John, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them, push them. Yung ibig sabihin po dyan, i-persuade natin sila. Compel them to come in that my house may be filled. Alam niyo, maganda pong senaryo po sa church po natin na ito. Yung halos wala na tayong maupuan dahil marami pong mga tao na sumasamba sa ating pong Panginoon na may totoong kaligtasan. Yan po yung magandang senaryo. Pastor Norman, baka uminit. Kung tayo po yung mapupuno dito, isang ibig sabihin po nun, we have to go and find another place, a bigger place for all of us. Gusto niyo po ba tayo-tayo lang din po ang magkakasama hanggang 2027, 2028? Yung tayo-tayo lang po? Baka magkasawaan po tayo. Gusto natin lumalago po yung pamilya natin, tama po? Gusto natin na dadagdagan po tayo. And praise God, no? May mga magpapabaptize sa atin in the coming weeks. I-announce lang po yan. Masaya po tayo na dadagdagan po tayo ng mga bagong mga mananampalataya. Isa po dapat sa enjoyment po ng Taga-Living Water Baptist Church Santa Mesa ay kapag merong kaluluwang naliligtas at may kaluluwang nadadagdag sa church. Amen? Yan po yung goal po dapat natin. Na huwag tayong mag-settle na tayo-tayo lang. We have to go out into the highways. We have to go out into the hedges and compel them to come in that the house of the Lord may be filled. Amen? Sana po mapuno po tayo dito. Sana talagang lumago pa po ang ating pong soul winning. The command is for a heart to know. Ang kautusan po sa atin, ipaalam po sa mga tao ang patungkol po sa ating pong Panginoong Hesus. This is God's clear-cut command to every believer to become a soul winner. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag hindi po tayo nagso-soul win, guilty po tayo sa sin of disobedience. Dahil ito po ay malinaw na utos ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay hindi nagso-soul win, we are guilty sa kasalanan po ng pagsuway sa kautusan ng ating pong Panginoon. So remember, lahat po kailangan ng kaligtasan. Marami pa pong maliligtas. Marami pa pong kailangan makapakinig po ng mensahe ng salvation.
May mga kapamilya pa tayong hindi pa nila na-realize na kailangan nila ng tagapagligtas. May mga kaibigan pa tayo, may mga klase pa tayo, may mga strangers na po sa paligid po natin na nangangailangan din po ng ating pong Panginoong Hesus. The command is for a heart to know. Number 2. Number 2 po, nandiyan pa po kayo. Know the heart of the command. Kung kanina po, ang command is for a heart to know. Ang utos sa atin, i-share sa mga tao na malaman nila ang patungkol sa mensahe ng kaligtasan. Hindi naman tayo nagliligtas eh. Tayo lang po yung nag-share. Si Jesus pa rin po yung Savior. Tama po? So ang kailangan mo nang gawin, i-share mo lang ng i-share. Huwag ka matakot. Si Jesus ang Almighty, ang authority at assurance natin. Kailangan mo lang ng i-share ng i-share. Okay? Hindi ikaw magliligtas. Kung ayaw tumanggap niyan, choice niya yon. Pero kailangan natin malaman din na when we are, by being intentional soul winners, kapag sinadya natin maging soul winner, dapat alam mo din yung puso ng utos. Ano yung heart ng utos ng Panginoon sa mga mananampalataya? The heart of the command is the love of God. Yun pa rin po ang puso ng command ng Panginoon, God's love. Kaya paghahayo po tayo, dala-dala natin ang mensahe ng pag-ibig po ng Diyos. Tingnan niyo po sinabi mo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Kaya kung lalagyan po natin, ito po yung why of salvation. Ang reason po kung bakit po may kaligtasan, dahil po mahal na mahal tayo ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Everybody read. Lakasan niyo po para yung mga inaantok na, di ba, magising po sa salita ng Diyos. Okay, kasi may nakalagay dyan, dead, baka mamaya matuluyan. Okay, everybody, ready? Begin. Ang sabi ng salita ng Diyos, for the love of Christ constraineth us, compels us, ang ibig sabihin, pushes us. Yung pag-ibig ng Diyos ang nagpo-push sa atin. Alam niyo po, maraming instances po sa New Testament, yung mga bagong mananampalataya, after nilang marinig po ang kaligtasan, nagkaroon sila ng intense desire to also share salvation sa mga kasama po nila. For example na lang po, si Philip, si Andrew, even yung Samaritan woman, nung siya ay naligtas, kausap po ang Panginoon, yung buong city, pinuntahan niya at pinagkalat niya po ang Panginoong Hesus. Does it concern us? Makinig po tayong lahat. Does it concern us na milyon-milyon na mga tao, milyon-milyon na mga kaluluwa, milyon-milyong puso ang mapupunta sa impyerno? Ang totoong ligtas, I believe ang totoong ligtas will have a desire to see others saved also. Kapag ligtas po tayo, gusto rin natin maligtas din po yung kapwa natin. Gusto rin po natin maligtas din po yung mga kapamilya po natin. Isipin niyo po, yung nanay mo na walang Kristo sa puso, kung hindi mo sa kanya i-share, sino mag-share sa kanya? Okay lang ba sa'yo na mapunta siya ng impyerno? Yung tatay mo na unbeliever, okay lang ba sa'yo na mapunta siya ng impyerno? Yung kapatid mo na mahal mo, kahit kaaway mo yan minsan, na walang Kristo sa puso, okay lang ba sa'yo na pupunta siya ng impyerno? Yung best friend mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, kahit yung crush mo, okay lang ba sa'yo na pupunta sila sa impyerno? Ikaw pupunta sa langit, sila sa impyerno? Ang mananampalataya, nasa kanyang puso, di ba? Nang una niyang babahaginan ng kapayapaan na bigay ng Panginoon ay yung taong mahal na mahal niya. Tama? Kaya sana maging intentional po tayo this year. Kung meron ka pang mga kapamilya na wala pa rin Kristo sa puso, i-reach out natin sila. Nandito po ang tulong po ng church. Pwede tayong mag-set up ng mga Bible studies. Pwede namin kayong bisitahin, mag-visitation tayo doon, just to share the gospel. Nakakatuwa nga po Nung nakaraan po, kahapon ba yon? Nakita ko po yung picture ni Brother Billy sa Batangas. Nag-share na po ng gospel.
Eh, kilala ko yan. Naging estudyante ko po yan sa Bible Seminary eh. So, praise God. Nakikita natin yung ilang mga young people po natin na nag-share po ng gospel. Pati po yung Precious Subis, nag-effort para mag-soul win. Ano po ang magiging excuse ng bawat isa po sa atin para wag tayo mag-soul winning? Eh lakad po everyday, may mga nakakasalamuha tayong mga unbelievers. Sa trabaho natin, for sure, meron pa dyang hindi Kristiyano. Sa school natin, baka yung seatmate natin hindi pa yung nakakakilala sa Panginoon. It's time for you to become an intentional soul winner. Alamin mo yung puso ng command ng Panginoon. Ang puso ng command ng Panginoon ay dahil mahal na mahal ng Panginoon ang sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang manampalataya sa kanya ay huwag mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. The indwelling Christ is constraining and compelling through us. Ito po ang work ng Holy Spirit. Kaya si Apostle Paul, sabi niya sa Romans chapter 9 verse 3, Romans chapter 9 verse 3, For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Kung pwedeng ako na lang ang mapunta sa impyerno, parang ganun yung idea niyan eh. Although syempre hindi po, no? Pero kung pwedeng siya na lang, kaysa mapunta yung kanya pong mga, di ba? Ka-nation, parang ganun yung idea, kapwa Hudyo. Yang love ng Panginoon ang nag-compel din kay Apostle Paul, kaya sa Acts chapter 20 verse 31, he went from house to house, testifying, warning people night and day. Bakit gagawin ni Apostle Paul yan? Dahil nandun yung pag-ibig ng Diyos, at yung pag-ibig ng Diyos na nananalaytay sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Yan po ang ginawa niya. Gusto niya rin ibigay yon sa mga taong nasa paligid niya. Tandaan niyo po, the heart of the command is God's love. Kaya dala-dala po natin yung mensahe po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi sa John 3:16, For God so loved. Hindi lang po basta love, kundi loved na loved. So loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung iisipin natin yung verse na yan, kung i-meditate natin, mahal na mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Mahal ako ng Panginoon despite of being a sinner, mahal ako ng Panginoon. Marami akong nagawang mga kasalanan, mahal pa rin ako ng Panginoon. Marami tayong mga bagay na hindi deserve sa buhay na ito, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. At hindi lang basta mahal, mahal na mahal ng Panginoon. Dapat enough reason yan na yung pag-ibig ng Diyos ay ma-realize din natin, marami pang mahal ang Diyos sa paligid natin na hindi pa nila na-realize ang patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sinong magsasabi sa kanila? Ikaw yun. Ako yun. Tayo yun. Nung nakaraan po, papunta po kami, may pinuntahan po kami, kasama ko po yung mga workers po natin. Kausap ko po yung taxi driver namin. Tapos, maayos naman siya kausap, nakikipagbiruan sa akin. Pero nung kami po ay nakarating na po sa destination namin, sabi ko, Kuya, meron ka bang kahit 5 minuto or 10 minuto? Baka pwede kong i-share sa'yo yung gospel. Mag-share lang po ako sa'yo ng Bible. Okay lang po ba? Pumayag naman siya. Nung una, maloko si Kuya. Niloloko-loko na ako. Pero nung nagsalta na ako ng Word of God, naging seryoso si Kuya. Bakit ko po ginawa yun? Eh, stranger naman po yun. Love of God compelling me to do that. The love of Christ constrained me to do that. Nakita ko na mahal ako ng Diyos at mahal din ng Diyos yung kausap ko, pero hindi niya pa nare-realize na mahal siya ng Diyos. Kaya ako yung pinadala ng Panginoon to share to that person the message of salvation. I don't know kung ano nangyari sa kanya. I don't know kung after that, talaga ba tumanggap siya? I don't know. Ang mahalaga, ginawa ko yung task ko. Ang mahalaga, sinunod ko yung kalooban ng Panginoon sa aking pong buhay. Sana po ganun po tayo. Yung mga nakakasalamuha po natin, di ba? Bigyan natin ng tracts, kung di natin kaya mag-share. Gawin natin yung best natin to reach them out and to show them that God loves them so much. Amen? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So ano po yung una?
The command is for a heart to know. Ang command po sa atin, sa mga paligid po natin, ipaalam sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Number 2, bilang intentional soul winners, alam din po dapat natin yung puso ng utos ng Diyos. Yung puso ng komisyon ng Panginoon sa atin. Na kaya siya nagparito dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. At yung pagmamahal ng Panginoon ay enough reason for us to become a soul winner, to share to these people that God loves them so much. Ayaw ng Panginoon mapunta tayo sa impyerno, ang gusto ng Panginoon, mapunta tayo sa langit. Mangyayari yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Last point po. O, last na po. Gising na. Last point. Okay, last point. Nasa na ba? Ayun. Last point, know the command by heart. Dapat ilagay po natin sa puso natin yung kautusan ng Diyos. Gusto ko ipakita dito yung the what of salvation. Ilagay po natin yung kautusan na yan sa ating pong mga puso. Itanim po natin sa ating pong mga puso. At gusto ko pong bigyan po ng emphasis po dito. Dahil kung magiging intentional soul winners tayo ngayong taon po na ito, you have to know the command by heart. Tingnan niyo po yung sinabi po sa Romans chapter 1 verse 14. Romans chapter 1 verse 14. Ang sabi ni Apostle Paul, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Yung debt kasi ang idea niyan, utang eh. May parang utang tayo, parang gano'n yung idea, no? Ibig sabihin, we have to give to them the Word of God, the message of salvation. We have to become responsible Christians by being an intentional soul winner. Paano tayo magiging responsableng Kristiyano? Yes, masarap na tayo po'y naligtas, no? Masaya na tayo po'y naligtas. Maganda po na tayo pupunta na po ng langit, na meron na po tayong assurance that we enjoy our Christian life, the fellowship of this church. Pero there is a reality na meron pong command sa atin ng Panginoong Hesus that we have to go out into all the world and teach them about the Lord Jesus Christ. So ang dapat gawin po ng bawat isa sa atin ay maging responsable sa bagay po na yon. Ano pong idea po ng punto po na ito? Ang soul winning po, hindi po siya special gift. Lahat po tayo dapat nagsa-soul win. Lahat po tayo capable dapat to share the gospel of God. Kaya dapat po lahat tayo marunong mag-soul win. Kaya nga po last year, natatandaan ko po, yung una ko pong preaching, make soul winning your habit this 2025. Parang ganun po yung title ko, Make Soul Winning Your Habit, no? This year, be an intentional soul winner this 2026. Kasi wag po natin gawing aksidente lang yung pagsa-soul win. Talagang i-adjust natin. Sadyain po natin. I-schedule natin. Gawin natin buhay ang soul winning. At sa pagiging soul winner po, gusto ko ituro po sa atin, may stages din po ang soul winner. Hindi po kita kapag bigay tayo ng track, soul winner na po tayo agad. May tinatawag po na egg stage. Yung egg stage daw po, yan po yung sa soul winning stages, yung egg stage, yan po yung pagiging example natin. Kasi importante po na good example po tayo. Yung testimony po natin, nagsa-soul win din po yan. Yung testimony din po natin, pwede din po maging reason po yan para maligtas po yung mga kasama po natin. So kaya ingatan po natin yung ating pong testimony. If you want to become an effective soul winner, ang unang-una mong iingatan, testimony mo. If you want to become an effective soul winner, you have to become a good example. Not only to your family, but to the community. Kaya lagi mo iingatan, bago ka makipag-away, isipin mo muna paano yung testimony mo. Alam niyo po, yung family namin, nasave po dahil po sa isang aksidente. Nabangga po yung kapitbahay namin, nabangga po ng vehicle po ng church vehicle po. Kaya naligtas po yung pamilya namin. So yung kapitbahay namin, nabangga ng church vehicle. So instead na makipag-away, nagtanong yung aking mami na, saan kayo nag-church? Pinuntahan namin.
At doon naligtas po yung aming pong pamilya. Na wag naman natin i-request na may mabangga po yung church natin para para may masave, no? Wag naman sana ganon. Pero makikita po natin na importante yung testimony. Kasi magtatanong sa atin yung mga unbelievers. Magtatanong sa atin yung mga walang Kristo sa puso. Na bakit ikaw hindi ka nagagalit kahit nakakagalit na yung sitwasyon? Lalo sa kalsada, di ba? Isipin mo, bago ka magalit sa kalsada, baka makawin ka ng mga kaluluwa. Bago ka magmura, di ba? Isipin mo muna, baka masira yung testimony mo. So, ang egg stage po, iingatan mo yung testimony mo, being a good example, yan ang unang stage po ng soul winner. Yung pangalawa po, yung caterpillar stage, ito yung nagbibigay ka na ng tracts. Caterpillar stage lang po yan. Okay? Kapag natuto ka ng mag-witness, yan naman po yung cocoon stage. Yung hindi ka lang nagbibigay ng tracts, kaya mo rin makipag-usap, i-share sa kanila yung gospel. Yung pagtutulong ng mga bata sa mga centers natin, cocoon stage po yan. Now, kailan magiging butterfly stage ang isang soul winner? Kapag siya po ay nagbunga na sa Panginoon. Kapag siya po ay may nadala na sa church, at yung nadala niya, nagpabaptize at naging soul winner din, naging member din po ng church. Now, assess yourselves, anong level ka ng soul winner? Baka wala pa po, no? Kasi baka testimony pa lang, sira na. So kahit egg, bokya. Ang tanong, anong klaseng soul winner po tayo? Nasa egg stage ba tayo? Nasa caterpillar stage? Nasa cocoon stage ba tayo? O nasa butterfly stage po tayo? Sana po i-aspire po natin yung pinakamataas na stage kung saan tayo po ay nagbubunga na po sa Panginoon at meron na po tayo mga naakay po sa ating pong Panginoon patungo po sa church. Amen? As a soul winner, knowing the command by heart, kailangan meron din po tayo mga preparations. We must be prepared. Una po, we have to be prepared also in our profession of salvation. Sa ating pong pagpro-profess na tayo po ay ligtas na sa Panginoon, dapat nakikita din po sa atin yung mga preparations po na yan. Bilang isang soul winner, dapat nakikita po yung clean, yung change, at yung consecrated life for the Lord. Kasi ang hirap naman sabihin na mag-share ka ng gospel, tapos hindi sa'yo nakikita yung binagong buhay ng Panginoon. Kaya kung soul winner ka, kung Kristiyano ka, tigilan mo na yung bisyo. Hindi ka makakaakay sa Panginoon kung patuloy kang nagbibisyo. Kung patuloy kang nagsusugal, kung patuloy kang nagyoyosi, kung patuloy kang umiinom ng alak, di ba? Kung nagnanakaw tayo, kung nagmumula tayo, hindi ka makakaakay sa Panginoon. Hindi yan nagpapakita ng pagiging Kristiyano. It's time for us to change. Tama po? So kapag soul winner, dapat po may preparations din po sa mga bagay na ito. We have to be clean, we have to be changed, and we have to be consecrated para maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Importante po na alisin na po natin yung mga influences ng mundo at ng kaaway po natin, ng kaaway po ng Diyos. Kaya po, kung gusto po nating maakay po yung mga kapamilya po natin, ipakita din po natin yung testimony po ng isa pong Kristiyano. Hindi lang po sa profession po ng ating pong salvation, even in our personality. Ang hirap po makaakay ng mga kaluluwa kung ikaw mismo po ay magagalitin. Kung ikaw mismo, hindi mo kang welcoming, laging nakasimangot. Mahirap pong makaakay ng kaluluwa kung tatamad-tamad ka. Paano ka makakapag-soul win kung hindi ka humahayo? Tama po, paano ka makakapag-soul win kung hindi ka mag-i-initiate ng conversation? Paano ka makakapag-soul win kung makikipag-conversation ka pero pagalit ka, pa-debate ka? Diba? So kailangan, pag soul winner, dapat may pleasing personality. Tama? Dapat laging nakasmile. Dapat, magalang. Importante po na magalang po ang soul winner. Kaya po yung mga soul winner, di ba, dapat po, pag tayo po yahayo, importante na maramdaman sa atin yung welcoming atmosphere. Para hindi po tayo sasara ng mga pinto pag sinishare po natin ang Panginoon. Amen? So, in our personality, dapat may preparations din po. And pangatlo po, even physical preparations, importante din po.
paghahayo po tayo, sana po maayos din po yung ating pong itsura. Kaya po ang ano po natin sa mga soul winners natin, pag humahayo naman, sana naman nag-toothbrush, di ba? Kasi ang hirap, lagi pong biro sa mga Bible students, yung bang pag nag-share ka tungkol sa impyerno, naamoy na nila yung impyerno sa'yo. So, importante po, na kapag tayo po ay nagsusoul win, kung share natin yung gospel ng Panginoon, hindi ka lang prepared spiritually, yung profession mo ng salvation, hindi ka lang prepared in terms of your personality and your communication. Dapat prepared ka rin pati pagdating sa physical aspect. Na sana naman yung buhok mo mukhang pang-Kristiyano. Yung damit mukhang pang-Kristiyano. Kaya ang hirap doon, di ba? Kunyari, nag-soul win ka, tapos iba yung amoy. Mahirap yun. Paano ka paniniwalaan kung nadidistract na sila sa amoy? So, pati sa physical aspect, dapat prepared din po tayo. Kaya praise God naman, no? Yung mga soul winners naman natin, pag nakikita ko, maayos po pag humahayo. Amen? Okay. So, kaya ako ito tinuturo kasi gusto ko maging intentional po tayo. Talagang sasadyain natin yung ating pong pagso-soul win. So again, may 3 pong bagay po dito po sa ating pong pinag-aralan. Una, ang command po ng Diyos is for a heart to know the Lord Jesus Christ. Tayo po ang gagawa po nun. Tayo po ang magpapakalat po nun. Yung pangalawa, dapat alam po natin kung bakit tayo sumusunod sa utos. Ano po yung puso ng kautusan ng Panginoon, yung commission po ng Panginoon sa atin. Mahal tayo ng Diyos at ang gusto ng Diyos ay maligtas po ang sangkatauhan. At kung alam na po natin ang mga bagay nito, dapat alam din natin yung utos by heart. Ano po ang kailangan po natin gawin? Dapat po, prepared po tayo physically, spiritually, and even in our personality. Kaya po, i-memorize na po natin yung mensahe po ng kaligtasan. Para pag meron po tayong nakausap, ito na po yung sasabihin natin sa kanila. Simple-simple lang naman po eh. Alam na po natin yung mga verses po sa Bible. Papupunta ka sa John chapter 3, nandun na po halos lahat. Sa Romans Road, di ba? Yung mga iba-ibang mga verses po sa Bible na atin po natututunan na, alam na po natin yan. Pero sana po, maintindihan po natin na kapag tayo po ay nag-share ng gospel, isa-isip po natin yung mensahe po ng kaligtasan. Ano po ang kailangan nating ipakita sa ating pong kausap? We have to show them na sila po ay lost, sila po ay sinner, and because of that, they are in danger of God's wrath. Na siya po ay lost, makasalanan, at dahil sa kasalanan, siya po ay mabubulid sa impyerno. That is our first message. Ang second po na message po, na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, kahit pag gaano siya kabuti. Kahit gaano siya magpakabait, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9 ang record, kahit gaano ka magpakabuti, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At ang ating mensahe po, na may isang mapagmahal na tagapagligtas, na bumaba sa lupa upang magligtas, at sa pananampalataya po sa Panginoong Hesus, yan po ang magliligtas po sa sangkatauhan. Simpleng-simple lang po, man is lost, man is sinner po. Sinners are lost, and because of that, they are in danger of God's wrath in hell. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Tanging pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus ang magliligtas po sa atin. If we know that by heart, kayang-kaya mo nang i-share ang salvation. Kaya pa kapatid, ang pagiging soul winner, responsibility po yan. Huwag niyo pong kakayaan na yung mga soul winners lang natin pag Saturday, sila lang po yung humahayo. Lahat po tayo, lahat ng nakakasalumuhan natin, pwede nating sharean. Ikaw mismo, alamin mo yung mensahe. Ikaw mismo, from your own experience, i-draw out mo yan para maging intentional soul winner ka this 2026. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. And it's time for us to make a commitment to God. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, this year I want to be a soul winner. Lord, this year gusto ko pang i-improve ang aking pong soul winning. I want to win souls. I want to win my family. I want to win my friends. I want to win my classmates. I want to win my workmates.
I want to bear fruits in your name. Iyan po yung ating po maging panawagan sa hapon po na ito. Be an intentional soul winner. Lapit po tayo sa harapan if that is your desire to become a soul winner this year. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Ang kailangan mo lang sumunod. Utos ito ng Panginoon sa atin. At kapag hindi tayo sumunod, we are disobeying His command. We are committing a grave sin of disobeying the Great Commission. Tell it to the Lord. Lord, I wanna win souls for you. Lord, gusto kong makapag-akay ng mga kaluluwa. Nawa magamit ako sa aking trabaho, sa aking school, sa aking ministry, para mag-akay ng mga kaluluwa para po sa Panginoon. Make it intentional. Be a responsible Christian. Dapat alam mo kung paano mag-share. Lord, I want to aspire. Nakakayanin kong mag-share ng salvation sa mga kakilala ko. Kung meron ka pang mga kapamilya, mga minamahal, na hanggang ngayon hindi pa nakakilala sa Panginoon, it's time for you to pray for them. They are in danger of hell. And God loves them so much. The way God loves you too. Dear Father in heaven, thank you po sa mensahe po ito, amin po napakinggan. Mga Panginoon, nagbigay po ito sa amin ng kamalayan, ng awareness. At Panginoon, we commit to you this afternoon. Ang mga lumapit po dito sa harapan ng Panginoon, ano man Panginoon, ang kanila mo pong mga pangako, mga resolutions po nila Panginoon, patungkol po sa bagay na ito, sa soul winning. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas. At nawa Panginoon sa 2026 ay magbunga po kami Panginoon. Makapag-akay po kami ng kaluluwa Panginoon. Makapag-share po kami. Kung meron pa kami mga Panginoon, mga kapamilya na hindi pa rin namin na-share, Lord, magkaroon po ng opportunity kami na makapag-share ng gospel. Kung meron man kami Panginoon, mga minamahal Panginoon na hanggang ngayon ay hindi pa rin po ligtas, Panginoon, iligtas niyo po sila at nawa kami Panginoon na maging instrumento. Bigyan niyo po kami ng tapang, ng lakas, Panginoon, na maging intentional soul winners for this year. Na amin pong sadyain, Panginoon, gumawa ng paraan, Panginoon, upang ang amin pong mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, ay makapakinig po ng inyong salita where they can be saved by God. O God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. At sa pagpapala po na ito, magamit din po namin to reach more souls for you, O God. Sana po ang Living Water Baptist Church ay magtulong-tulong upang paigtingin pa po ng Panginoon ang soul winning namin for this year. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.